ng Evo sa huli kanina, yung sisipain kaagad nila yung Gatot Kacha. So, tapos kung ikaw yung Bigetron Alpha, ano sagot mo? Astral Echo. And then, Shadow Kill. Tapos, Death Sonata. Matik niya, mamapatay nila yung Gatot Kacha. Yeah, 100% agree. Kasi yun yung inisip ko eh, what if i-dive kayo? What if yung Aurora yung in your face maglaro? Ang hirap mag Novari in that scenario. Let's see kung mangyayari yun here in game number 2. Bigetron Alpha mula sa Aurora. Again, once more, pressure is really strong para dito sa Aurora, especially in the early game. Moreno, muntikan na mapauwi ng Dioras. Piso boy, boss, niligtas siya ng regen. Yung isang tech ng regen, pinindot niya mabilis. So, nabuhay siya. Wala din agad. Pero ayan, bully. Medyo bully talaga tong Cho Eve. Yun nga, kasi hindi mo baga... Kasi the hero profile talaga, di ba? They have so much freedom. Ang dami nilang freedom na magwala lang dito. If ikaw yung Aurora, especially around the mid lane trio, pag ito yung klase ng heroes na kalaban mo, gatot lang basically yung sagot. Super Ken hindi din pwedeng makipagsagutan sa ngayon. And yung Novaria again, just ayun na, binugbog na, so boss. Lugi talaga yan. Di ko talaga ad-gets, but di binan eh. Easy, no? Oh, well, Papel. Tapos nagkano sila. Naggatot kacha sila. Kawawa tong dalawa sa harap mamaya. Pag natali yung yung gatot tsaka yung Phobius. I mean yung Phobius technically nakakawala sa tali. Pero pag natali silang dalawa, kunwari hindi makatalon yung Phobius. Ay kawawa talaga kay sa Eve. Oh, Renegade. Nalo ng buong buo yung Shadow Kill. Tinanggap niya ng buong buo. May konting ka-share lang. Na-share yata ng one hit si Yue, pero other than that, really not really enough yet para ma-take down siya. Turtle in 4 seconds. I don't know if tama yung timing dito ng Bigetron Alpha. I think hindi pa level 4 si Pamela at si Emma. That's really... Si Moreno rather. Can't really join the fight yet. Wala pa yung It is perfect para sa Aurora. Wala pa yung kanila mga XP. Kasi nadali nga sa XP. Si Luke, level 5 si Demon Cat though. So, Super Ken, aabot naman siya ng level 5 in just a bit na yan. Magandang reset mula sa kanila para kahit paano ma-delay. Pero walang pakialam si Demon Cat. Sabi niya, sige, patagalin yung turtle, may pana ako. Hintayin niyo mag-cooldown. Si Edward, oh. Edward! Oy, may reload manipulation. Si Edward may badal likuran. Nakasilip na. And mahuhuli pa ni Renegade dito. Yung jungler ng Bigetron Alpha at Super Ken taken down and susunod na rito si Luke. 3 immediate kills para sa Aurora. Boss, lugi ka talaga. Labang ka na sa level. Dalawa pa ang technically dalawa retry mo halos. So, Demon Kite really had a big advantage there. And Aurora, turtle na, 3 kills pa ang lamang laban sa Bigetron. Tapos may may chow pa na nagugulo doon sa Hayabusa. Yan, men. Nakakabaliw. Kung ikaw yung Hayabusa, parang hero paglaro. Parang gusto mo humingi ng tulong na hindi. Kasi technically wala namang ginagalaw yung chow. Wala namang ginagawa yung chow sa'yo, pero pinapanood ka lang niya. Parang may paparating na maling mangyayari. Pero wala akong magawa. Pero wala kang magawa kasi nakatitig lang yung chow. And ang perfect ng pasok ni Edward doon, by the way, ang ganda ang perfect talaga ng pasok yung tatlo, na nagulantang sila eh. Hindi alam yung gagawin eh. Hindi na alam talaga kasi pagdating nung CC, tinali sila eh. Kumbaga kahit may gusto silang gawin, kahit alam nila yung gagawin nila, hindi nila magawa eh, nakatali sila eh. Oh, Super Ken. Yun lang, napashadow pa. Moreno! Tutupad sa real world manipulation! Kakagamit mo na second skill at flicker, boss! And nahuli siya ni Yue. 4-0 agad for Aurora and mukhang magiging 5-0 na to. Edward! Pinesa na yung pagtalon ni Luke. And siya ay mawawala sa mapa as Aurora continuously pressuring the XP laner and the mid laners from Bigetron Alpha. Pamela will do his best para depensahan yung top lane pero wala na yung energy shield. And ito na yung sinasabi natin kanina, Rockhart, yung CC na no counter. Kina-counter pa niya yung mga heroes dito ng BTR. Binubuli niya actually at this point, right? And wala talagang sagot yung Bigetron Alpha just because even if the mid lane goes and helps them, wala masyadong gagawa. And not to mention, na-delay na nga yan ng level sagad. Ka-level ni Renegade yung mid nila. Oh my goodness, parang mahirap and si Super Ken. Tapos imagine mo, meron silang dalawang scaling na heroes. Yung dalawang early game heroes nila na shutdown ng sobra-sobra. So napakahirap bumawi dito for BTR Alpha. Kailangan nila ng mala-impactong milagrong set mula dito kay Pamela. Pero nauna na pumasok dito yung Phobius and AOG sa likuran para makuha ng Bigetron Alpha dito yung pagong. Renegade tutumba.
Pero nakasipa na siya dito, wala na rin flicker, and Super Ken, mahuhuli ng Aurora. Susunod na rito yung Gatot Kacha, may sustain siya ng konti, pero tutumba pa rin naman siya, Doming Kite is able to take that kill. Medyo nalilito na ako sino ba si Demon Kite at si Doming Kite. Actually, ilang buwan na tayong nalilito dyan, pero okay lang naman. So far, I would say na despite the level gap, good job pa rin kay Super Ken. Nakuha niya yung pagong in all the chaos and all the nangyayari doon. Nakuha pa rin siya ng konting advantage or konting consolation prize, kumbaga, para sa Bigetron Alpha. Pero at the same time, medyo on life support na ngayon, ang pang-atake dito ng BTR. Magka-level yung XP laner ng BTR tsaka yung roam ng Aurora. Omsim. Doon pa lang alam mo na may something's wrong talaga May mali Something wrong. Something wrong. Ay. Ang Ang hirap ikwento, pero look at the gold differential. Doble ang gold ni Sisi laban kay Phobius. Halos doble din yung gold nung Suyu over the Hayabusa. This just means more damage, more scaling potential for Aurora. Kahit na sabihin natin may scaling heals din ng BTR Alpha. Eve, with the reload manipulation, inipit dito si Eman at si Pamela sa loob ng tower dito ng BTR Alpha. Pero pinagbabaril lang ni Eman dito yung Eve ni Yue. Pero nandyan na yung Zaman Force. Look is now taking down Avatar Begarcia para makatago dito si Pamela. Shadow, wala dito kay Super Ken pero hindi pa niya ikakasay Shadow kill dahil kumpul-kumpul ang Aurora. And pwede pa lumaban dito yung Aurora pero disiplina lang ang kanilang ipapakita. Purple buff muna para kay Demon Kite. Nalilito na talaga ako. Pero sabi ng Aurora, farm lang. Huwag kayong malito. Objective tayo. Sabi sa willingness. Ang ganda naman ng gold. Ano ba tama ba to? Gold leaderboard ba to? Dikit lang si Rene J tsaka Super Ken. Oh my, 500 lang Yung lamang. jungle ng kalaban, pareho ng gold ng roam nyo. Hindi maganda talaga, boss. Lamang lang ng boots. Oh, shadow kill Isang kay boots Yue. lang. Ayan Walang na. kahate. Oh, Rene J. Pero naka-shadow out. Dito si Super Ken. Nabait ata si Rene J dito na paggamit pa ng flicker. Pero nandoon yung kasa Activated. ng passive mula kay Luke. Pero nandito na naman yung reinforcements ng Aurora. Zaman Force ginamit na. Forcing out the flicker from Luke. Nice Pero catch. napa-flicker din si Emma sa may top lane. Niyoyo siya ni Edward. Ito, isa pa palang hindi ko kinonsider tong factor na to kanina. Pero kung Ano? pag Ranger Cats, may kalaba ka CC, di mo kaya yan, boss. Yung 1v1, di mo kaya yan. No, 100%. Right? Especially if you're at a scenario where may vengeance pa. Pero at the same time, yung macro naman ng BTR ang lumalamang dito. They're getting kills and they're also getting objectives. Kahit sabihin natin yung mga advantage dito ng Aurora is lamang sa gold, lamang sa XP, lamang sa level. Yeah. Pero alam mo, dahan-dahan na nakakuha ng objectives yung BTR dito. Tahimik lang. Low-key lang. Oo. Every time nang paspon yung turtle, nag-aanap sila ng away. And knowing Aurora, ito yung minsan medyo parang downside nung ganitong klaseng laro. Sobrang methodical ng approach ng Aurora. They don't really fight before the turtle spawns. So, yun yung take advantage dito ng BTR Alpha. Nakakuha sila ng pag-force ng mga spells. Kasi may middle lane na force yung flicker ni Rene J. Napatay din si Yue. And that's set up for the turtle take here for BTR Alpha. Pero dito na magkakaalaman yung unang pinakamalaking objective ng game. It's the Lord. Dito kilala ang Aurora, the macro, the Lord Dance. The Filipino Lord Dance na inaalmusan nila araw-araw. Tama. And pag inaraw-araw mo ang Lord Dance, talaga namang, ewan ko na lang kung hindi ka pa masanay and you are gonna become such a fearsome opponent, especially sa mga Lord fight. And dito naman tayo is, dahan-dahan naman nakabangon yung Bigetron sa mga kalugian nila kanina. Pero kita mo naman, may advantage. Edward nasa harapan, gagamitin. Kanyang vengeance, baited out as well with the AOG. And kita mo naman, isang bato lang ni Demon Kite ng lahat, yung dalawa. Medyo sulit yun vengeance para sa AOG. Kasi ngayon, alam mo na walang set yung BTR Alpha. So next na pwedeng gawin ng Aurora, medyo limited yung sagot ng BTR Alpha. Although medyo relax yung laro ng Aurora. I'm surprised na Sobra. di sila nagpapunish. Well, paspon kasi yung Lord Ganito talaga Methodical approach. Slowly push the opposite lane. Tapos pwesto ng jungler yung Lord lane. And then, ang sagot ng BTR Alpha, okay, pupwesto kayo sa magkabilang side. Kunin namin yung mid lane tower. That is a nice answer from Bigetron. Pero now they have to fix their lanes. Both side lanes have to be fixed. So ito yung window ng Aurora to work with. Pwede silang humarap ng potential pick-up dito. May flicker si Rene J. Nandiyan yung Way of the Dragon flicker combination. And there is the Haret as well that can join the fight. Mala M2 ang galawan dito ng Aurora.
Mauna sila makapag-clear ng minion wave dito sa may middle lane. Na-reset naman ng Bigetron yung top lane, so hindi nila masyado kailangan intindihin yung wave na yon. But now Aurora, with all 5 members, may Avatar of the Guardian naman however ang Bigetron Alpha, pero they have to keep in mind yung positioning dito ng Eve, yung real world manipulation, as well as the flicker kick mula dito kay Red J. Si Moreno kailangan galingan lang yung poke para naman makabante yung Bigetron dito. Pero so far, with 5 man of Aurora, mahirap na yung harapan. Nasagutin. Oy! Nasipa Uy, ang hangin. Real world manipulation mula dito kay Yue, pero napakagandang Avatar Guardian mula dito kay Papel. Natutumba na si Yue, pero binurst din ni Demon kahit agaw. Atensyon lang naman yung ginawa dito ng ibang miyembro ng Aurora. Ito na naman yung Macro the Classic Lord Dance. Yung lumalaban, nagko-conceal, tapos ginugulo yung kalaban. Very good maneuver there para sa Aurora. And I guess worth it naman din kahit na-takedown si Yue para sa Lord. Dahil doon, macro objective pa rin. Yung the big picture pa rin ang hanap dito ng Aurora. Buti din wala sa kanila na pitas or else hindi yan magiging worth. Pero because of this, there will be map pressure dahil sa Lord na yun. Yung technically napita si Yue, pero mabilis lang yung one timer. Pero Yeah, nilamig yung worth Tore. Nilamig yung Tore sa mid lane. Nahawi nung hangin nung sipa ni Rene J. And kinilabutan yung Bigetron Alpha. Kala nila may masensatan pero si Yue nagamitan na ng Shadow Kill. Makamatay ba ni Super Ken? There goes the kill. Pero nandun yung kick mula kay Super Ken this time. Ay mula kay Rene J this time. Natama na. Edward takes that kill. And yung Lord ay mapapatay na doon sa may bottom lane. AOG ginamit para depensahan yung mid lane tower. But so far, again, map advantage goes to Aurora. Yeah, big map advantage. And again, BTR ang focus lang nila dito is wag talagang masilat eh. Wag lang tayong mawala ng dalawa or isa o dalawang miyembro. And I think they should be happy with that. Iniintay nila na makabawi din or makahabol din si Moreno and si Eman and si Super Ken sa gamit. Kailangan talaga ng mga core items pa. Pero ayun, grabe yung hapdi nung hapdi nung poke. Wala dito kay Demon Kite. Pero umahapdi na rin yung Bigetron Alpha, yung mga pokes na nanggagaling dito kay Novaria, yung kay Emma, yung on the Granger. Even though you wouldn't really consider Granger the best in terms of the late game marksman. Pero syempre, iba pa rin pag wala kang banse doon sa sa poke eh. Kahit sabihin mong, hindi ganun ka, hindi ganun kalapit mag-skill yan. Eh kung binabaril ka yan, so wala kang magawa pabalik, masakit pa rin yan. True. Hindi. Technically, recovery mode lang naman yung Bigetron Alpha dito eh, di ba? Like, they're trying to make up dun sa nalugi sila sa early game. And somehow, I think, you know what, as long as walang namamatay sa kanila, gumagana yung strategy dito ng BTR. Pero ang Aurora ngayon, definitely still looking for more options. And again, if ikaw yung Aurora, nag-aantay ka din ng magandang set mula kay Rene J dito. Isang pitas. Ang laking bagay dito, 100%. Isang pitas para lumaki ang butas. Edward, tinama na shadow dito pero medyo malabong gamitan siya ng shadow kill knowing na may vengeance pa yung CC. Although again, sumasakit na yung pokes ni Moreno. Pero here comes another classic Filipino Lord setup ng Aurora. Slow push do sa top lane. 10 seconds in, may iwan pa rin si Demon Kite para makapag-clear ng side lanes pero aabangan siya ng Bigetron Alpha dito. Pwedeng isara ng BTR dito yung pupuntahan yung lalakaran ni Demon Kite. Visible na niya na yung slow push dun sa top lane. Pakaiwan niya yung cannon para at least medyo, ayun, iniwan nga yung cannon kasi medyo tinamaan ng washing. Mahapdi yung washing masyado eh. And, ayan, yan veteran moves. Mag-recall ka, wag ka maglalakad. Baka maipit eh, no? See, this is what I'm talking about, boys. Yung pagka-veterano, hindi mo talaga maikakaila eh. No, hindi mo Look at this, may ipit din. May ipit jutsu. Si Rene J nasa gilid. Going for a possible victim here. Ito yung tinatawag nating Blacklist Bush. Favorite dati yan, nung Blacklist pa sila. Ni Rene J. Demon Kite! Nahuli siya ng Super Ken dito. Napagamit na ng Retri yung Suyo. Sipa dito kay, sino ito tinamaan? Si Eman on the Granger. Kaso palang follow up! Nandun yung Curtains Call mula dito kay CC. However, pero yung pokes kay Demon Kite, tumama pa rin naman. Pero yung damage ay wala talaga. Tinamaan pa si Rene J sa may badalikuran. Pero, Demon Kite! With the Zaman Force onto the backside, Bigetron Alpha, they lose the Granger. And baka susunod na rito si Dominic Kite, tumba rin sa kamay ng Bigetron Alpha. The counter chase is there. Mula dito kay Pamela at pati na rin kay Super Ken with the Shadow Kill, able to take out 3 heroes on the side of Aurora. And Demon Kite has to concede the Lord. Ako, naging 1 for 4. Yung scenario na yun. Ganda ng pagka-juggle din ng Bigetron Alpha doon. And honestly, ako, naguluhan din ako sa teamfight na gusto i-execute doon ng Aurora. It wasn't clear kung sino yung possible potential target nila or maybe malayo kasi yung position ni Rene J doon sa baba.
Parang masyadong disconnected. Yung hindi man disconnected, pero parang kailangan yung spacing nila medyo malapit sa isa't isa. Kasi napahamak din si Demon Kite nung siya yung tinanan ni Super Ken. And then nandun na yung set. Maganda naman, kaso yun nga lang, medyo kapos yung follow-up. Although Demon Kite was able to follow up with the Zaman Forest, medyo napunta siya sa alanganing pwesto. You wouldn't want to be in that position if you're the Haret. And that gave enough of a leeway for Bigetron Alpha na makahabol ngayon. And ngayon, sarado na yung gold lead na hawak ng Aurora kanina. And again, yung hoax na nanggagaling sa Bigetron Alpha, even though it's not the scariest thing in the world, wala kasing bawi yung Aurora eh. Kung baka yung nag-iisang poke nila, yung Singer Fission ng Haret, tsaka yung pana ni Suyu, which is negligible compared to the damage output of the Darvaria and the Granger. Yung Aurora dito para silang dinadahan-dahan. They're getting whittled down or they're getting, ano pa tawag doon? Parang pinapagod eh. Pinapagod ka lang ng mga tumatamang poke mula kay Moreno, tsaka kay Eman. And pag dumating na sa team fight, most of you are 80%, 70% HP na lang. Parang kang binabalatan. Oo, Rene J, yun dahan-dahan. lang. Nakita siya rito, Avatar the Guardian, sinara yung Full exit commit. ni Rene J. And doon pa siya sa kabila, dumaan, nag-conceal pa, hinahabol nila dito si Rene J. Flicker doon sa kanan para makalipat lang ng pwestuhan. Pero Aurora dito, nag-ahabol sila. Gusto nila makaharap ng Punish Edward on the backside vengeance. Sa harap ni Eman, kaya ba niya mapatay yung Granger? Pero yung shield nandoon, Super Ken! Actually falls down, naipit siya sa harap ng Aurora. And even though si Eman dito ay nasa likuran, tinamaan pa rin naman si Domengite! And babagsak din yung Haret ng Aurora. Sumobra ata sa habol dito ang Aurora Bigetron Alpha with the clapback. Taking down 3 important heroes on the side of Aurora. Si Demon Kite na lang at si Yue yung naiwan. Wala ring reload manipulation and nandyan na yung mga pa-vision and poke damage coming out from Moreno. And kaya ba depensahan to ng Aurora? Nandoon yung snipe mula dito sa Novaria, Demon Kite. On to Eman, look at that damage output from the Suyo. Di pa rin pwede i-underestimate ang Bigetron Alpha dito yung damage output ng Aurora. But so far, yung movements dito ng Bigetron Alpha slowly but surely giving them the edge in this game. Yan, BTR syempre naman, hindi pa nila pwedeng tapusin pero somehow na-recover nila yung lamang na nakuha ng Aurora doon. Sila ngayon lumalamang with 1.7k and have a lot of map controls. Eman mas nakakahinga na ng maluwag dito. Sabi. And May 3 games na naman to, Rockert. mukha nga eh. Pero syempre hindi pa naman tapos. Kailangan lang natin ng konting hinga, konting breathe in, breathe out lang. May 11 o'clock, guys. Amoy 11 o'clock, amoy Tapos late meron night. pa tayo bukas. Amoy late night MLBB. Ikaw lang, boss. Meron ka ba bukas? Kaya ako lang pala. Ako, wala na Oo, ako bukas bukas eh. ako. I mean, boy pa naman ako bukas, pero wala lang ako bukas. Para lang malina. Ayan na, Lord. Ay. Yun, nakiispatan. Huli. Sabi ni Eman, kilala kita, Jay. Jack, favorite mo dyan. Favorite din ang room namin dyan. Huwag kang maiba. Kanina lang eh. Oo nga eh. Now, obviously, ang important dito for Aurora is to Oo, Renji, go nakapag-chill! ahead. Reset! Renji, nakapag-shadow si Naku Super po! Ken! Nakareact siya! Sabi niya, hindi ko first time nakita yan! Kanina ginawa din namin yan, hindi rin gumana! And saktong-sakto pagka-flicker, nandoon yung shadow mula doon sa Hayabusa. Quick fingers! Quick trigger on the shadow from Super Ken. And ngayon, hawak nila yung Lord. Meron pa namang reload manipulation dito ang Aurora, so hindi pa rin ganun ka-safe. Ang pag-take dito ng Bigetron Alpha, Demon Kite will try to go for the second round. Doon sa bush na yon, kung di gumana kay Rene J, ako naman tatry ko. Susubukan niya humarap ng Lord Steel Angle. Hindi pa nakikita ng Bigetron Alpha kung nasaan yung Suyu. Pero mag-miracle ba? Demon Kite, itutuloy ba nito? Hindi. Hindi pa naman nila kailangan intindihin yung top wave. Pero Bigetron Alpha, mukhang gusto nila i-reset yung wave na yon. Gusto nila magpaakyat muna ng isang hero. Eman, sinusubukan magpakita ng mga hero dito gamit ang kanyang bala. Pero, grabe si Demon Kite, in-snipe pa yung green. Ayaw niya mamigay ng resources, pero Rene J dito magsusubukan. Take Pero two. bago si Pa, pero kinancel na naman siya ni Luke. Reload manipulation, sinong tatamaan na si Pa dito? Kinasant niya? Sino tinamaan? Hindi ko makita. Pero si Dominic Kite sa may bandang likuran, ginamit yung flicker para mabot si Eman, pero tutumba siya! Una siyang mamamatay. Immortality pick up mula dito kay Eman. The bait was set up from Bigetron and it was laid in front of Aurora as Yue falls down as well. And the remaining 3 members from Aurora has to defend against Bigetron Alpha inside their base, and that is gonna be a free Lord for BTR. Sunod-sunod na naglalapag si Doming ng Zaman Force and totally siya yung nagiging target. He's getting bursted down ng very little backup coming in from Aurora, and it's really not a good sign.
BTR ngayon nadali ang dalawa sa major damage dealers nila dito. And Aurora now has to defend with basically just Suyo and the Cho. So anong gagawin nila ngayon? Edward, will they have enough in the firepower na matanggal yung mga minions na to? I don't know. Right now, dahil nalapagan sila ng Astral. Nicole, I don't think Edward? they will be. Dumamit naman, umabot sa respawn. Si Kaso- Domeng, buhay pa. Buhay pa ang Aurora. Kaso Rockheart, round 1 pa lang ngayon, may parating pang Lord Wave. Kasama na to yung malaking Lord. Ang tanong, kaya bang depensahan to? Kompleto naman yung skills dito ng Aurora. Pero Jay with the flicker pero na-cancel! Hindi siya makasipa! And Eman is now able to take that kill. On to Aurora and si Dominica dito. Babagsak with the shadow kill coming out from Super Ken. And that is it. Bigatron Alpha will get game number 2.